Binabati ko po ang lahat ng mga kababayan kong mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Ako nga po pala si Paulo, tubong South Cotabato. Pero kasalukuyang nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. Nagtatrabaho po ako bilang welder dito sa Japan. Medyo matagal na rin po akong hindi nakauwi dyan sa Pilipinas. Lalo at nagkaroon nga po ng pandemya. Ayoko na pong magbilang dahil mas lalo kong namimiss ang naiwan kong pamilya. Baka napaisip po kayo sa pamagat ng kwento. Kaya agad ko pong lilinawin na hindi po ako ang may kagustuhang tumikim ng ibang putahe sa kwentong ito, kundi ang tatay ko. Noong kabataan po namin, madalas pong mag-away ang mga magulang ko dahil sa pambababae ng magaling kong ama. Makailang beses na po itong nahuling may ibang babae noon. May pagkakataon pa nga po na ako pang nakahuli sa kanila. Dahil yung kinakalantari po niyang babae ay nanay pa ng kaklase ko nung high school. Humingi lang ng humingi ng tawad ang tatay ko noon. At muli niya pong sinuyo ang nanay ko. Ito namang si nanay ay talagang marupok. At hindi niya po talaga matiis kahit ilang beses na po siyang niloko ng tatay ko. Hindi ko rin po alam talaga. Siguro, iniisip rin po ni nanay noon ang kapakanan po namin ng kanyang mga anak. Dahil kung magkataong maghiwalay sila ni tatay, magkakandaletse-letse na po ang buhay namin. O baka magkakahiwa-hiwalay din po kami ng aking mga kapatid. Naiintindihan ko rin naman po noon pero hindi maalis sa akin ang magalit kay tatay noon, Sir Dan. Niyuyurakan na rin po kasi nito masyado ang pagkatao ng nanay ko. Akala po namin noon, nung ako na ang nakahuli sa kanya, ay titigil na ang tatay ko. Akala po namin, yun na talaga ang huli, pero nagkamali kami sa iniisip namin noon. Mahilig lang po talaga sigurong tumikim ng ibang putahe ang aking ama. 16 na taong gulang po ako nang mangyari itong kwento ko. Nasa 4th year high school na po ako noon. Isang araw, meron pong dumating na pamilya doon sa lugar namin. Anak po siya nang noon ay namatay naming kababaryo na si Lola Glenda. At itago po natin siya sa pangalang Aling Conching. Nasabi ko pong pamilya kasi itong si Aling Conching, nung dumating po ito sa lugar namin, ay meron na po siyang 2 anak pero walang asawa. So bali nung nailibing na ang kanyang nanay, sila na po ang tumira doon sa bahay nila Lola Glenda. May kalakihan din po kasi ang bahay na iyon. Kaya sayang nga naman kung walang titira. Ang sabi nila noon, bata pa lang daw itong si Aling Conching, ay sumama na raw ito sa kanyang tita doon sa Iloilo. Kaya doon po ito lumaki. At sobrang bihira lang po daw ito kung umuwi dito sa lugar namin sa Cotabato. Madalas ilang araw lang rin. Kaya hindi ko po talaga siya kilala noon. Pero ang nanay at tatay ko, syempre, kilala po nila yon. Nagsimula po ang lahat nang magtayo ng tindahan at karinderya itong si Aling Conching. Minsang bumili si tatay ng ulam doon sa kanila. Abay pagkatapos po noon, madalas na siyang uminom doon sa tindahan nila Aling Conching. Halos gabi-gabi po, doon na ito nakatambay para uminom. Umabot po sa punto na minsan kapag bumili siya ng ulam, inaabot siya ng mga 1 oras bago makabalik. Samantalang malapit lang naman po yun. Galit na galit po si nanay noon. Dahil imbis na bibili lang po ng ulam, baka ibang putahe na raw po pala yung tinitikman ng tatay ko
Pero ito namang si tatay, tuloy pa rin sa kanyang ginagawa na kahit yung ibang mga taga sa amin, sumusumbong na sa nanay ko tungkol doon. Umabot po sa punto na napuno na talaga ang nanay ko noon. At isang gabi, pinuntahan na po niya doon kila Aling Conching. Hindi niya po yon sinabi pero nung mapansin ko po na wala siya doon sa bahay, kinutuban po ako agad dahil bukod sa gabi, makailang beses na rin po niyang gustong gawin yon. Sumunod po ako agad doon at naabutan kong nag-aaway na ang dalawa. Walang iba kundi si nanay at si Aling Conching. Talagang nilabas po ni nanay noon ang kanyang galit. At nakapagbitaw rin po siya ng mga masasakit na salita. Lalo at inabutan niya nga po doon ng tatay ko na may ginagawang syempre hindi na natin babanggitin. Galit na galit po si Aling Conching pero hindi niya po itinanggi na may namamagitan sa kanila ng tatay ko. Syempre, paano niya nga naman itatanggi kung nahuli na sila? Ang sabi niya, walang kwentang asawa daw kasi ang nanay ko. Kaya pinagpalit po siya ng tatay ko. Pero nagulat pa po ako noon nung may iba pa po itong sinabi sa nanay ko. Wag na wag mo akong hinahamon na. Nagpipigil lang ako sa baryo na ito. Kahit dito sa karinderya ko, inaayos ko ang trabaho. Pero kapag napuno ako sa'yo, ilalabas ko talaga ang pagkademonyo ko. Sigaw pa po noon kay nanay ni Aling Conching. Bigla pong nagbago ang ekspresyon sa mukha niya noon. Bigla pong nanlisik yung kanyang mga mata na parang yung mga pinagsasabi po niya ay hindi lamang walang lamang banta, kundi totohanan na. Doon ko na po pinakiusapan si nanay noon na umuwi na. Ang tatay ko naman, hindi na namin tinanggap sa bahay namin. Umuwi po ito kila lolo at lola na mga magulang po niya. Mga ilang araw pagkatapos po noon, nagising po ako isang umaga sa sigaw ng kapatid kong babae. Pagbukas po kasi niya ng bintana, tumambad po sa kanya ang isa sa mga anak ng alaga naming kambing. Nakatali po ito sa leeg at ibinitin doon sa labas mismo ng bintana. Habang ang tiyan po nito ay wasak na. Napabangon po ako agad noon at tinignan ko. Kinilabutan po ako agad sa aking nakita. Talagang wasak po ang tiyan ng kambing at medyo tumutulo pa po mula doon ang mga dugo. Maliit pa po na kambing yon na itinatali po lang namin sa may likod ng bahay. Bukod sa nakakaawa po ang hayop, kinilabutan po talaga kami sa nangyaring yon. Ikaw ba namang bigla mo na lang masaksihan na gano'n na ang nangyari sa alaga niyong kambing? At sino pa ba ang maiisip naming may kagagawa nun? Kundi si Aling Conching lamang. Kahit kasi nag-away sila nanay at tatay, hindi niya iyon magagawa sa amin. Lalo na po sa alaga naming hayop. Ang nakapagtataka pa po doon, bakit ganun? Bakit parang ang brutal ng paggagawa? Alam ni nanay noon na wala rin kaming mapapala kapag ipinaabot pa namin yon sa barangay. Matagal na panahon na po kasi itong nangyari. Lagpas 50 na rin po ako ngayon. Kaya hindi pa po talaga ganon kaayos ang paghawak kapag may mga ganong gulo noon. Wala pa po kaming naisip noon na baka aswang o kung ano man. Ang iniisip pa namin noon, baka mainutusan si Aling Conching na gawin yon sa amin. Kinagabihan po, hindi ako tumambay kasama ang barkada ko noon. Dahil doon ako nagbantay kila Aling Conching. Gusto ko lang pong malaman noon kung pumupunta pa ba doon ang tatay ko. At nagbabakasakali din po ako na may malaman akong kung ano doon. Medyo sinunod ko lang po ang kutob ko noon.
Hindi ko naman po inaasahan noon na meron talaga akong masasaksihan. Ang sabi ko noon, kapag pumatak na ang alas 9 sa aking suot na relo, uuwi na ako. Sa totoo lang, hindi ko rin po alam kung bakit ginawa ko yun noon. Ang sa utak ko lang po noon, kapag nakita kong pumunta doon ang tatay ko, talagang sasapakin ko siya para kay nanay. Nung malapit na pong mag-alas 9, napayuko po ako sa likod ng puno nang bigla pong tumunog ang pinto na parang may bumukas. Ang pinto po na iyon ay mga nasa 20 metro lamang po ang layo sa kinalalagyan ko. Nakabuhos po ang buong atensyon ko doon kung sino ang lalabas. Iniisip ko po kasi noon na baka ang tatay ko. Pero si Aling Conching po ang lumabas sa pinto. Tinawag po agad nito ang pansin ko dahil paglabas niya pa lang po ng pinto, iba na po ang kilos nito. Parang brusko na parang wala sa kanyang sarili. Tumingin-tingin po ito sa paligid. At agad po akong yumuko lalo nang bigla pong maipinahid itong kung ano sa kanyang balat. Pagkatapos po nitong magpahid ng kung anong likido sa kanyang balat, inuunat-unat na po nito ang kanyang katawan. At agad po akong napatakip ng bibig nang bigla na lang pong nagbago ang anyo po nito. Nililinaw ko lang po hindi po siya nag-anyong hayop. Pero kapansin-pansin po ang pagbabago sa kanyang anyo. Maliwanag po ang buwan, kaya sigurado po akong parang bigla pong humaba ang kanyang mga ngipin. At ang nguso po nito, parang humaba rin. Pati na rin po ang balat, naging maitim at mabalahibo. Parang galit na galit po talaga ang kanyang itsura, na talagang nakakatakot. Sa anyo po niyang iyon, mabilis po itong pumasok sa kakahuyan hanggang maglaho sa karimlan. Masukal na po kasi doon banda, kaya napakadilim po. At hindi ko na po nakita kung saan ito nagpunta. Halos hindi po ako huminga noon dahil doon na po ito banda sa akin dumaan, papuntang kakahuyan. Siguro dahil po sa galit nito at parang wala sa kanyang sarili na hindi na niya ako naamoy. O baka dahil nasa may puno po ako ng bignay kung saan medyo mabaho din po ang amoy ng mga papausbong na dahon ng bignay. Sa mga nakakaalam po ng punong ito, alam niyo po ang tinutukoy kong amoy. Nagmadali na po akong tumakbo pa uwi. Madadaanan ko po sa aking pag-uwi ang bahay nila tito. Kaya sinabi ko pong samahan niya ako pa uwi ng bahay at magdala siya ng baril. Na agad naman po niyang ginawa, kahit hindi ko pa naipaliwanag ng maayos. Pagdating po namin doon, Sir Dan, tama nga po ang aking hinala. Nagsisigawan na po sila nanay doon. Wala po kaming kapitbahay dahil nasa gitna po ng palayan ang bahay namin. Hawak po ni Tito ang flashlight, kaya inilawan po niya sa may bahay namin habang tumatakbo na po kami palapit. At doon po namin nakita mismo na may aswang na pong nakadapa sa itaas ng aming bubong na parang puwersahan po nitong kinakalampag ang bubong ng bahay. Kaya siguro sumisigaw sila nanay. Nung tamaan po ito ng ilaw, agad po iyong tumalon sa may palayan. Siyempre, pinutukan po ni Tito. Pero masyado po yung mabilis. Sinabi ko po agad kay nanay na pagbuksan niya kami. Nung buksan po niya ang pinto, may hawak na pong itak si nanay. At kahit po yung iba kong kapatid, may mga hawak pong kutsilyo habang umiiyak. Mabuti na lang daw po at nasara po agad nila ang bintana at pinto nung una nilang marinig ang kalampag sa labas. At mabuti na lang din po na inabutan sila namin.
Alam po naming si Aling Conching yon pero wala po kaming patunay. Ang sabi po namin noon, pupuntahan na lang namin sa kanilang bahay kinabukasan. Kasi nga, takot na takot pa po sila nanay at ang aking mga kapatid ng gabing yon. Pero nung pinuntahan na po namin kinaumagahan, ang sabi po ng kapitbahay nila, nung gabi pa lang daw po, nagmamadali na raw pong umalis si Aling Conching, dala-dala ang kanyang mga anak. Wala na po kaming naabutan, Sir Dan. At kahit maraming taon na po ang lumipas, ni anino po ni Aling Conching, hindi na po nakita sa lugar namin. Kaya nanahimik na po kami tungkol doon. Si tatay naman po, hindi na po namin tinanggap sa bahay. Naghiwalay na po talaga sila. Siguro, hanggang dito na lang po itong kwento ko. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula dito sa aking kwento, gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga kagaya ninyo, Sir Dan. Mga horror channel na naging libangan namin itong pandemya. Ito pong kwento kong ito, karanasan ito ng aking tatay. Nangyari ito noong bata pa lamang siya, sa probinsya nila, sa Negros Oriental. Ang tatay ko po kasi ay taga doon talaga. Pero nandito na kami ngayon sa Samar. Dahil taga dito po yung aking nanay. Nga pala, pareho kami ni tatay na tagapakinig ninyo. Kahit medyo may edad na rin talaga ang tatay ko. Kaya naisipan naming ipadala sa inyo itong kwento niya. Noong araw daw, maraming puno ng niyog sa likod ng bahay nila tatay. At meron ding mga tanim na nipa. Dahil medyo may mga maliit na sapa raw doon sa likod ng kanilang bahay. Kung saan pinapasok rin ng tubig galing sa dagat kung malalim ang tubig. Dahil doon ay pinakinabangan nila yon. Pinagkukunan daw nila yung mga niyog ng tuba at suka. Isa yon sa mga kabuhayan daw nila dahil yun ang ginagawa ng tatay niya. Pagkatapos nitong umuwi, galing sa pinagtatrabahuhan nitong panaderya. Panadero po kasi ang aking lolo. Habang ang lola ko naman, nagtitinda daw noon ng mga kakanin. Kaya marami daw talagang pumupunta sa kanila noon para kumuha ng suka at tuba. Minsan naman daw, si lolo mismo yung naghahatid ng mga yon sa mga gustong bumili. Murang-mura lang daw noon ang mga yon. Madalas din daw kumukuha si tatay ng tuba noon at patago niyang iniinom. Dahil kapag nalaman yun ni lolo, siguradong makakatikim siya ng sinturon. 12 taong gulang lang daw kasi ang tatay ko noon. Kaya pinagbabawalan pa itong uminom ng tuba. Alam niyo naman na mas strikto talaga ang mga nakakatanda noong araw. Isang araw, talagang sumamaraw ang pakiramdam ni lolo. May ilan siyang suki sa kanyang tuba na siya na mismo ang naghahatid. Kaya inutusan daw nito si tatay at sinunod naman iyon ni tatay. Mga lagpas 6:00 na raw nung nakauwi si tatay noon. Pero may isa pang nakalimutan si lolo. Boy, ihatid mo muna pala din itong natitirang tuba doon kila Tito Narding mo. Wika raw ni lolo. Boy kasi ang palayaw ni tatay. Nakalimutan daw kasi ni lolo na nagsabi sa kanya itong si Mang Narding na ipapahatid na lang din ito yung kanyang tuba. Dahil hindi nga ito makaalis sa kadahilan ng medyo malubahan na raw ang sakit ng kanyang asawa. At siya ang nag-aalaga doon. Hindi naman din gaanong kalayuan. Kaya kinuha ni tatay ang lalagyan at dinala yon kila Mang Narding.
Hindi naman akalain ni tatay na sa simpleng paghatid lang ng tuba kay Mang Narding, mararanasan at masasaksihan niya ang kakilakilabot na pangyayari sa kanyang buhay. Nabalitaan naman ni tatay ang tungkol sa malubhan ng kalagayan ng asawa ni Mang Narding. Medyo may edad na rin kasi ito. Dahil ilang taon raw ang agwat nito kay Mang Narding. Itago natin ang asawa niya sa pangalang Aling Melda. Mag-aalas 7 na raw ng gabi nung pumunta si tatay doon kila Mang Narding. Ang bahay nila Mang Narding ay malapit lamang sa maliit na palayan. Kaya wala silang kapitbahay talaga. Nung malapit na raw si tatay, tahimik na tahimik pa raw. Pero habang papalapit ito ng papalapit, unti-unti niyang naririnig ang hagulgol. Boses daw ayon ni Mang Narding. Nag-aalangan na si tatay noon, pero lumapit muna ito sa bahay nila Mang Narding. At doon ay patuloy daw ang pag-iyak ni Mang Narding. Naririnig din niya ang boses ni Aling Melda pero hinang-hina na raw ang boses na hindi na niya maintindihan ang sinasabi nito. Balak raw sanang iwan na lang ni tatay yung lalagyan ng tuba sa pinto kasi nga alangan naman na magtawag pa siya doon para ibigay yung tuba habang may nangyayari ng masama kay Aling Melda. Sa pag-iyak kasi ni Mang Narding, parang hindi na talaga raw magtatagal ang kanyang asawa. Aalis na lang sana si tatay bitbit ang tuba nang biglang may sinabi raw si Mang Narding na tumawag ng kanyang atensyon. Hindi na ba talaga kaya ng katawan mo? Di ba hihintayin mo pang umuwi galing ng Maynila ang anak mo? Sa kanya mo ipapasa ang pag-aswang mo, hindi ba? Napag-usapan na natin ito. Na kung sino man ang mauna sa ating dalawa, ang kaisa-isa nating anak ang tatanggap. Pero naiintindihan ko kung hindi na talaga kaya ng katawan mo. Wika raw ni Mang Narding, nalatang sobrang nalulungkot. Natigilan si tatay noon dahil sa kanyang narinig. Napalingon siya ulit doon sa bahay. At dahil nga gawa lamang sa kawayan ang dingding ng bahay, nangibabaw daw kay tatay ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit at hindi nito napigilan na sumilip doon sa loob ng bahay. Talagang gusto raw niyang malaman kung tama nga ba ang kanyang narinig. At nung sumilip ito, nakaratay raw sa higaan si Aling Melda. Habang nakaupo naman sa gilid ng higaan si Mang Narding. At medyo nakataliko doon sa dingding kung saan nakasilip si tatay. Sa gilid din ng higaan ay nandoon ang kanilang alagang aso na animoy nagluluksa din sa nangyayari. Hanggang sa bigla na lang raw lumakas ang hagulgol ni Mang Narding. Gawa ng halos malagutan na ng hininga ang asawa nito. Halos tumakbo na raw si tatay noon, pero hindi niya nagawa nang mapansin niyang pilit na inaabot ni Aling Melda ang kanilang alagang aso. Ang huli raw na nakita ng tatay ko ay inilapit ni Mang Narding ang aso nila doon sa kanyang asawa. At pilit nitong ibinuka ang bunganga ng aso. Sabay inilapit sa mukha ni Aling Melda. Ang mga sumunod na nangyari, hindi na nakita ni tatay dahil natatakpan raw ng nakatalikod na si Mang Narding. Gayon pa man, kitang-kita ni tatay na agad inilayo ni Mang Narding ang aso nang biglang suminghap si Aling Melda na parang yun ang kanyang huling hininga. Kasabay daw nun ay ang biglang pangingisay ng aso na agad namang dinampot sa sahig ni Mang Narding at inilagay ang kadena nito. Nung tumigil raw ang pangingisay ng aso, pilit daw itong kumakawala sa kadena na parang bigla raw nag-iba ang ugali ng asong yon. Tagaktak na ang pawis ng tatay ko noon. Kaya nung makita niya na parang nag-iba ang kilos ng aso, dahan-dahan na siyang umatras papalayo. Nung medyo malayo-layo na,
Agad na raw itong tumakbo. Bit-bit pa rin ang galon ng tuba na ibibigay sana nito kay Mang Narding. Pag-uwi ni tatay, inilahad niya kay Lolo ang lahat ng kanyang nakita. At nagulat ang tatay ko dahil pinaniwalaan siya agad ni Lolo tungkol doon sa kanyang nakita. Pilit daw siyang pinapakalma ni Lolo at nangakong kinabukasan pupunta sila doon para tignan kung totoo nga bang wala na si Aling Melda at kumpirmahin na din ang tungkol doon sa kanilang alagang aso. Kinaumagahan, pumunta sila doon at totoo nga ang sabi ni tatay na wala na si Aling Melda. Pero ang gumulat kay Lolo, ibang-iba na raw ang aso. Yung tipong parang hindi na hayop. Kaya kinonsulta ni Lolo sa kakilala niyang albularyo ang tungkol doon sa nakita ni tatay nung gabing yon. Ang sabi ng albularyong nakausap nila, kapag namatay raw ang aswang, may mga pagkakataon raw na kusang lumalabas ang hayop sa loob ng kanilang katawan para maghanap ng bagong mapapasukan. Ang itsura daw ng hayop na ito, parang kahawig ng kulay itim na butike, na madalas daw sinusunog nila kapag ipinapaluwa nila sa mga pasyente nila na kaya pang gamutin ng pag-aswang. Kapag naman raw namatay ang aswang at hindi niya naipasa at hindi rin nakalabas ang hayop sa loob ng katawan bago ilibing ang bangkay, maaari raw na maging amaranhig ang bangkay ng aswang na namatay kung hindi tama ang pagkakalibing. Ang sabi pa ng albularyo, may paraan daw kasi ang hayop na kahit buksan pa yung katawan, nagagawa nilang ikubli ang kanilang sarili. Masyadong komplikado kahit anong isip ang gawin ko. Pero ganon yung sinabi ng albularyo. Kung kusa naman raw na ipapasa, pwede itong gawin sa pamamagitan lang ng parang itim na binhi. At ang pinaka-ikinagulat nila tatay at lolo ay ang sinabi ng albularyo na pwede raw itong ipasa sa hayop ng sapilitan. Lalo at parang may sariling buhay din daw ang ipapasok sa tatanggap na katawan. Ito raw na mga hayop na ito ang nagsisilbing mga alaga ng aswang. Pero kadalasan raw, mahirap silang kontrolin. Lalo na tulad ng mga aswang, naghahanap rin daw ang mga ito ng laman ng tao. At kapag nabigyan ng kalayaan ng may-ari, pwede raw itong mga atake ng tao sa oras na gutom ang mga ito. Nakakaintindi rin daw ang mga ganong hayop na parang normal na tao. Nung pinaglalamayan si Aling Melda, laging nakatali ang aso nilang yon. At makikita talaga ang pinagkaiba ng aso kahit sa laki nito. At madalas naglalaway ito na hindi talaga normal. Inimbita namin ang albularyong kinausap namin para personal niyang matignan ang aso nila Mang Narding. Nung dumaan pa lang kami sa nakakadenang aso, tahol ito ng tahol habang nakatingin sa albularyo. Nawaring kung sakaling kalagan lang ito ng kadena, aatakihin talaga nito ang albularyo. Maging ang mga tao noon, talagang nagtaka sa ikinikilos ng aso. Parang alam nito kung ano ang nasa harapan niya. Hindi man lang ito kumalma hanggat hindi umalis ang albularyo. Simula po noon, may mangilan-ngilan na pag-atake na nangyari sa baryo namin na isang malaking asong kulay itim daw ang may gawa. Bagay na mas nagtuturo doon sa alagang aso nila Mang Narding. Kung mararapatin po ninyo na mapili itong kwento ko, sabihan niyo po muna ako. At susubukan kong ipadala rin sa inyo ang mga nangyari patungkol doon sa asong yon. Salamat po sa mga makikinig. Medyo mahaba na kaya hanggang dito na lang muna. Kakalipat lang po namin ng bahay noon. Nasa 16 na taong gulang pa lang po ako ng panahong ito. Sa Dagupan po kami lumipat noon, taong 1997. Hindi ko po makakalimutan noon
na pagbaba po namin ng jeep na inarkilahan po namin at habang naghahakot kami ng ilang mga gamit, bigla na lamang pong bumuhos ang ulan. Hindi naman kalakasan pero mabibigat po yung ibang mga gamit namin. Mabuti na lang po at biglang nagmagandang loob ang katabing bahay ng lilipatan namin. Kayo na ba yung bagong titira rito? Mabuti naman para may kapitbahay naman kami. Nakangiting wika pa po noon nang nagpakilalang si Mang Nestor. Ngumiti lang din po kami ni Kuya noon, pati na rin po ni Lola at ng nanay ko po. Wala na rin po kasi ang tatay namin ng panahon po na iyon. Namatay po ito dahil sa isang aksidente sa barko. Dahil isa po itong seaman. Pero may mga naiwan naman po siya sa amin. Sa ilang taon na rin po niyang pagtatrabaho. Kaya kahit papaano, nairaraos naman po namin. Tinulungan nga kami ni Mang Nestor noon. Nabasa rin po siya ng ulan. Kaya medyo nahiya po kami noon pero talagang gusto raw po niyang tumulong. Nagpasalamat po kami agad at syempre natuwa po kami dahil mukhang mabait ang aming kapitbahay sa bago naming tirahan. Yung mga sumunod po na araw noon, ginugol namin sa pag-aayos ng mga gamit at ng bahay. Binayaran na rin po ng nanay ko noon ang kulang namin nung bumalik po doon ang dating may-ari po ng bahay. Hindi po kasi namin yun nabayaran ng buo. Medyo ilang hulog pa po namin. Ayos naman po ang lahat noon. Ang sabi po noon ni nanay bago pa kami lumipat doon, ay magtatayo raw po siya ng isang maliit na sari-sari store doon. Na agad naman po naming pinaumpisahan. Kumuha po kami ng panday at sa harap po ng bahay ay nagtayo po ng maliit lang naman na sari-sari store. Wala pang isang linggo. Tapos na rin po yon. Dahil yari lang naman po yon sa kawayan at pawid. At 2 panday din po ang kinuha ng nanay ko. Agad po kaming namili ng ilalagay namin doon. At hindi na po kami nag-aksaya pa ng oras. Noong pwede na po, binuksan po agad namin ang tindahan. Konti lang din naman po ang mga bahay noon doon banda nung mga panahon po na iyon. Parang 2 lang po ang sari-sari store sa sityo po namin noon. Bale yung amin at meron pa pong isa. Kaya medyo okay naman po ang kita kahit papaano. Isang araw habang nagkukwentuhan po kami ng nanay ko doon po sa loob ng tindahan, bigla pong may inihatid na ulam ang asawa ni Mang Nestor. Adobong manok po yon. Kinatay daw po kasi nila ang isa nilang alagang manok. 2 lang naman daw sila, kaya ibibigay na lang daw nila yung iba sa amin. Kami naman ay syempre tuwang-tuwa at agad naming tinanggap yon at nagpasalamat. Nakakain na po kami noon dahil mag-aalauna na po ng hapon noon. Pero dahil meron pa namang natitirang kanin, hindi na po namin pinalagpas pa yon ni nanay. Masarap po yung pagkakaluto sa adobo. Medyo malapot po yung sabaw at kakaunti lang. Tapos medyo maanghang. Swak na swak po yun talaga sa panlasa ko. Paborito rin po yun ng nanay ko. Kaya nagkataon po talaga. Dahil po sa ginawa nilang yon, tuwing nagluluto din po si nanay at medyo marami, binibigyan din po namin sila. Madalas ako pa nga po yung napag-uutusang maghatid noon sa kanila. Isang araw na naghatid po ako ng ulam doon. Tawag ng tawag po ako sa harap ng bahay nila pero wala pong sumasagot. Sinilip ko po sa bintana sa harap pero parang wala po talagang tao. Umikot ako doon sa likod noon. Sisigaw na po sana ulit ako ng tao po. Nang bigla po akong mapatingin sa bagyang bukas na bintana sa likod po ng bahay. Agad ko pong nakita na parang may nakahiga na matanda. Sandali lang po akong nalingat dahil medyo maraming langgam doon sa kinatatayuan ko.
At nung ibinalik ko po ang tingin ko doon sa bahagyang nakabukas na bintana, munti ko na pong nabitawan ang hawak kong mangkok na may lamang ulam. Paano ba naman? Meron pong isang matandang babaeng biglang dumungaw doon. Sabay tinanong ako kung ano ba ang ginagawa ko doon. At lumayas raw ako sa kanilang bakuran. Napakagulo po ng buhok nun. Yung mga ngipin po ay nangingitim. Nakitang-kita ko po. Habang galit na galit po itong nagsasalita. Hindi ko nga po alam kung bakit ganon yung reaksyon niya. Hindi pa naman niya ako kilala. Kaya agad naman po akong nagpaliwanag noon. Maghahatid lang po sana ako ng ulam. Hindi ko po kasi alam na may iba pa po palang kasama sila Mang Nestor sa bahay na ito. Ibibigay ko lang po sana ito. Kami po yung kapitbahay po ninyo. Diyan lang po. Pinabibigay po ng nanay ko. Magalang ko naman pong paliwanag sa kanya noon. Dahil po doon, agad naman po niyang binuksan ang pinto sa kusina. Sabay kinuha po ang dala kong ulam. Ang sabi ko po noon, ipabalik na lang kay Mang Nestor yung pinaglagyan kasi nga ayoko nang magtagal doon. Nung sumunod po na araw, binalik nga po ni Mang Nestor yung pinaglagyan po ng ulam. Mang Nestor, akala ko po ba kayo lang dalawa ng asawa mo dyan sa bahay ninyo? Tanong ko pa po noon. Yun ba? Nung isang linggo kasi umuwi dyan sa amin ang nanay ng asawa ko. Si Nanay Miling. Okay lang naman sana pero ewan ko ba? Kakaiba yung matanda eh. Hindi ako komportable na sa amin siya nakatira. Pasensya ka na, baka nagulat ka kahapon. Basta, mahirap nang magsalita. Sabi pa po noon ni Mang Nestor, hindi rin po talaga namin alam ang ibig niyang sabihin doon. Pero hindi na rin kami nagtanong dahil parang umiiwas naman po ito. Isang gabi po, narinig po naming nagkakagulo sila sa kabilang bahay. Bandang 11:00 na po yun ng gabi. Narinig ko pong sigaw ng sigaw si Mang Nestor. Sa ilang buwan na po namin doon, yun pa lang po ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoon. Hindi po kasi talaga namin naririnig na nag-aaway si Mang Nestor at si Aling Linda, yung asawa po nito. Kaya pala napansin kong parang may mga nawawala sa mga alaga nating manok, Linda. Ayan nahuli ko mismo ang nanay mo. Buti nga hindi ko siya nataga. Narinig pa po naming sabi ni Mang Nestor noon na halatang galit na galit po ito. Meron pa po siyang ibang pinagsasabi pero hindi ko po maintindihan dahil parang pilit pong tinatakpan ni Aling Linda ang bibig nito. Dahil halata po yon sa mga naririnig po namin habang nakikiusap po si Aling Linda na tumahimik na si Mang Nestor. Napaisip po kami noon kung anong tungkol sa pagkawala ng mga manok at kung ano ba talaga ang naabutan ni Mang Nestor. Hindi naman dahil tsismosa kami pero talagang narinig lang po namin dahil kapitbahay nga po namin at mapapaisip ka rin po talaga kapag ganun ang maririnig mo. Ang sabi po noon ni Lola, baka aswang daw yung matanda, pero ang sabi naman ni Nanay, wag po naming isipin na ganon, lalo at mahirap nga pong patunayan. Hanggang sa isang gabi po, may dinala po doon sa bahay ang kuya ko na nabuntis po niyang babae. Galing pa pong Maynila yon. Si kuya naman po, ang alam namin ay pumasok ng trabaho ng araw na yon. Yun pala ay pinuntahan niya siguro ang babae, kaya maaga pa siyang umalis. Iuuwi na pala niya sa amin nung araw din na yon mismo. Simula po nung umuwi doon ang kasintahan ni kuya, naitago na lang po natin sa pangalang Ate Janine. Parang napapadalas po noon ang paglabas at pagbili sa tindahan ni Lola Miling. Tapos pag nandyan po si Ate Janine,
Talagang ang talim po ng tingin ng matanda. Hindi po kay Ate Janine mismo, kundi sa tiyan po nito. Minsan ay napansin po yun ni Kuya. Lola, ba't ganyan po kayo makatingin kay Janine? Alam mo, pagkakamalan po kayo talagang aswang sa kakaganyan po ninyo. Prangka po na wika ni Kuya dahil gano'n naman po talaga ang kanyang ugali. Ngumisi lamang po ang matanda at hindi sumagot. Sabay umuwi na po ito pagkatapos bumili ng asukal sa tindahan namin. Isang gabi po, habang naghuhugas po ako ng pinggan sa may lababo po namin. Bukas po yung maliit na bintana doon. Kaya napansin ko po na doon po sa bintana nila Mang Nestor, nakatayo lang po doon si Lola Miling. Nakaharap po yun ng direkta sa kwarto nila Kuya at Ate Janine. Nakatayo lang po doon ang matanda na hindi man lang po gumagalaw. Ako naman po ay patingin-tingin lang po sa ginagawa po nito. Natapos na po ako ng ginagawa ko, pero nandoon pa rin po yun nakatayo. Maya-maya po, nagulat po ako nang bigla itong mabilis na tumungtong sa bintana na parang tatalon po ito mula doon. Elevated po yung bahay kaya may kataasan po yung bintanang kinaroroonan ng matanda. Nagulat po ako nang bigla na lang po yung tumalon doon. Samantalang uugod-ugod na po yun. Pero hindi pa po talaga yon ang gumulat sa akin ng sobra. Kundi kung paano po ito marahang gumapang palapit sa bahay namin. Opo. Pagkatapos po niyang tumalon, agad po itong dumapa at pagapang po itong kumilos. Talagang pagapang po yon na parang hayop po kahit nasaan yung tao po ito. Sinundan ko lang po yon ng tingin kasi nga gulat na gulat po ako noon. Hanggang sa tinutumbok po nun yung kwarto po nila Kuya. Wala po si Kuya ng gabing yon, kaya naiwang pong mag-isa si Ate Janine doon po sa kwarto. Tumakbo po ako agad sa may kwarto ni Ate Janine. Hawak-hawak ko po ang isang itak na mabilisan ko pong dinampot sa kusina. Pero naabutan ko po ito sa sala po at nagbabasa po ng dyaryo. Tinanong po niya ako noon kung bakit pawis na raw ako. Pero hindi po ako sumagot noon. At ang sabi ko lang po sa kanya, ilak niya ang pinto dahil lalabas ako. Agad po akong lumabas noon dahil ang nasa isip ko po, ako lang po yung lalaki sa bahay ng gabing yon. Kaya ako po talaga dapat ang lumabas para tignan kung ano nga bang nangyayari doon po sa matanda. Pagkalabas ko po doon, naabutan ko po ang matandang yon sa may bintana. Nakatayo po yon at sumisili po doon sa loob. Kakaiba na po ang ikinikilos noon kaya napasigaw rin po ako agad. Aswang ka pala talaga, Lola Miling. Bistado ka na. Nakita kita kanina. Sigaw ko po noon. Hindi ko naman po akalain na nung ginawa ko po yon, parang mas lalo pong nawala sa kanyang sarili ang matanda. Bigla na lamang po itong dumapa habang nanlilisik po ang tingin sa akin. Natigilan po ako sa kinatatayuan ko. At doon pa lang po ako nakaramdam talaga ng sobrang kaba. Nang harap-harapan ko na pong nakikita ang itsura po nun. Hinding-hindi ko po makakalimutan na sa harap ko po mismo ay unti-unti pong humahaba ang mga pangil ng matanda. Habang yung laway po nito ay tumutulo na parang isang asong ulol. Sumigaw na po noon sila nanay kung ano daw bang nangyayari doon sa labas. Nung parang aatake na po talaga ang matanda, nakita ko pong mabilis na tumatakbo si Mang Nestor at Aling Linda papunta doon. Pagdating po nila doon, wala pong takot na hinila ni Mang Nestor ang matanda. Habang niyakap naman po yon ni Aling Linda. Nagpupumiglas po ang matanda noon. Kaya may binunot pong patalim si Mang Nestor sa kanyang tagiliran at tinutok po niya yon sa leeg ng matanda.
Doon na po ito parang natauhan at kumalma. Bumalik po agad sa normal ang itsura po nito. Paglabas po nila nanay, yun na po ang eksenang kanilang inabutan. Iniuwi po ni Aling Linda ang nanay niya habang kinausap naman po kami ni Mang Nestor. Pinaliwanag po niya sa amin ang lahat at nangakong ibabalik nila ang matanda sa probinsya sa Kabisayaan. Niligtas po niya ako noon dahil hindi ko naman po alam kung kaya ko bang ipagtanggol ang sarili ko kung umatake nga po yung aswang na iyon. Bilang kapalit po nun, nakiusap po sa amin si Mang Nestor na wag na po naming ipagkalat pa. Agad-agad nga pong pinauwi ang matanda kinabukasan po niyan. Para malinaw lang po hindi po ganon si Mang Nestor at si Aling Linda. Mabuti po silang mga tao. Alam ko po yon dahil hanggang ngayon po, kapitbahay pa rin po sila nila nanay. Ako po kasi ay nakapangasawa na rin at kasalukuyang nasa La Union. Hindi ko po alam kung anong nangyari kay Lola Miling, malamang patay na rin po yon. Dahil matanda na rin po sila Mang Nestor pati po ang nanay ko. Mahina na rin po ang kanilang pangangatawan. Hanggang dito na lang po siguro ito. Salamat po. Kwento ito ng aking lolo Emil, hindi tunay na pangalan. Nangyari ang kwento sa probinsya ng Romblon. Bagong asawa lang daw sila lola nang mangyari ito. At dalawa pa lang ang kanilang anak. Bale ang panganay na si Tita Angie at ang mama ko pa lang daw ang anak nila noon. Mahirap raw ang buhay noon. Nagtanan daw kasi sila, kaya talagang walang suporta ng pamilya yung kanilang pagsisimula. Nagpakasal daw sila noon sa West. Hindi na sila pinigilan pa pero nilinaw na agad ng mga pamilya nila na ni isang kusing wala silang matatanggap na suporta. Dahil ayaw talaga ng parehong pamilya na magkatuluyan sila. Tumayo sila sa kanilang sariling mga paa. Sanay man sa marangyang pamumuhay si Lolo, natuto siyang magbanat ng buto. At sa isang malawak na taniman ng gulay daw siya nagtrabaho noon. Araw-araw nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga ng mga pananim. Habang ang lola ko naman daw ay abala sa pag-aalaga ng kanilang mga anak at rumarakit din sa pananahi kapag merong nagpapagawa. Pero hindi po kwentong pag-ibig itong ikukwento ko, syempre. Ang sabi po nila lolo, sa medyo liblib na parte daw ng Romblon sila nanirahan noon. Ang sabi pa nila, karamihan daw sa mga tao sa baryo na iyon, mula pa raw sa ibang mga lugar. Parang kapag wala na raw mapuntahan, doon na lang pumupunta at nagtatayo ng bahay sa lupang pinagmamay-arian ng isang negosyante. Maswerte naman silang hinahayaan lang doon. Basta ang kasunduan, magbabayad lang sila ng buwanang renta na 5 piso. Baka sabihin yung kalokohan pero hindi po ganun kaliit na halaga ang 5 piso noong araw. Siguro mga 50 anyos na rin po kasi ang nakakalipas. Dahil matandang-matanda na rin po ngayon ang lolo ko. Isa pa, mabait rin daw po talaga ang may-ari. At binalaan lang daw sila nito na kung sakaling may bibili ng lupa na yon sa maayos na halaga, huwag silang magagalit kapag pinaalis na sila doon. Bibigyan lang sila ng oras para makahanap ng malilipatan, syempre. Hindi naman pwede na agad-agad silang paalisin. Ganon daw ang kasunduan nila noon. Unti-unting dumagdag ang mga tao doon sa baryo. May mga bagong mukha at bagong kaibigan ayon pa kay lolo. Malapit na raw noon ang 3 karawan ni mama. Pinangakuan siya ni lolo na ipagluluto siya nito ng paborito niyang nilagang karne ng baboy. Lumipas raw ang mga araw
At gipit daw talaga sila lolo. Ni pangbili nga raw ng bigas. Nahihirapan na daw sila noon. Talagang kinakapos. Akala ni lolo, hindi na niya matutupad ang pangako niyang ipagluluto niya si mama ng paborito nitong ulam. Kaya ganun na lamang ang tuwang naramdaman ni lolo nang may kababaryo sila na kumatok sa kanilang pinto at nagtanong sa kanila kung kukuha ba sila ng karne ng baboy. Bale, pinapautang daw po yon. Kukunin nila ng araw din na yon, tapos babayaran nila pagkalipas ng 1 linggo. Dahil kakatayin nga raw ng kababaryo nila ang alaga nitong baboy. Itago natin ang kababaryo nilang yon sa pangalang Mang Angelo. Umorder nga raw si lolo ng 1 kilo ng karne ng baboy. At balak sana niyang lutuin yon sa kanilang tanghalian. Kaso nga lang, inabot na raw sila ng 12:00 ng tanghali. Pero walang hinatid na 1 kilong karne doon si Mang Angelo. Medyo na-disappoint daw noon si lolo nang malaman niyang sa iba nilang kababaryo ay dumating naman ang mga in-order nilang karne. Pinuntahan ngayon ni lolo sila Mang Angelo. Siyempre magalang naman siyang nagtanong. Lalo at mas matanda nga raw sa kanya si Mang Angelo ng siguro mga 10 taon. Tinanong ni lolo kung bakit walang dumating na karne doon. Lalo at inaasahan pa naman sana nilang pang-ulam yon. At karawan din po ng mama ko na noon ay maliit pa lamang. Pero ang sabi daw ni Mang Angelo, medyo namali daw siya ng tansya doon sa kinatay nilang baboy. At hindi na raw nagkasya sa dami daw ng kumuha. Medyo huli na raw sa listahan si lolo, kaya wala nang umabot sa kanya. Pinaliwanag daw nito ng maayos kaya naintindihan naman daw ni lolo. Malungkot na umuwi si lolo noon sa kanilang bahay. Siyempre hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag sa kanyang mga anak na mukhang adobong kangkong na naman daw ang kanilang uulamin ng araw na iyon. Akala daw talaga niya makakautang na sila ng karne. Yun pala, pumalpak pa. Umiyak daw po noon si mama, ayon pa kay lolo. Dahil talagang paborito daw nito ang nilagang baboy. Pero dahil wala namang magawa si lolo, ipinaliwanag niya na lang sa kanilang mga anak. Mabuti naman daw at mabait naman daw si mama noon at naintindihan naman nito ang sitwasyon. Adobong kangkong nga ang kanilang naging ulam noon, pero kinantahan pa rin daw nila ng maligayang kaarawan si mama. Nung gumabi na raw, bandang 6:30, nagulat sila lolo dahil may kumakatok daw sa kanilang pinto. Binuksan daw po yun ni lolo. At nagulat siya nang makita si Mang Angelo. May hawak-hawak raw ito na supot na merong lamang karne. Ang sabi daw nito, sa kanila raw sana yon dahil uulamin din sana nila pero naawa daw ito kay lolo kaya hinabol niyang ibigay. Ibibigay lang daw niya yon sa murang halaga lalo at medyo nahuli ng araw yon. Tapos na ring maghapunan sila lolo daw noon. Dahil maaga talagang naghahapunan ng mga tao noon. Pero tinanggap pa rin daw yun ni lolo. Lalo at sa murang halaga nga yun ibinigay sa kanya. Tulog na rin daw ang mga bata noon. Imbis daw na nilaga, ay inadobo na lang daw yun ni lolo. Dahil nung nililinis daw niya yung karne, ay parang may ibang amoy na raw yun. Nung naluto na, si lola daw talaga ang kumain daw ng una. Habang ang lolo ko naman daw ay tumikim lang ng sabaw nun. Nung niluluto niya pa iyon para lang lasahan kong baga. Natulog na raw si lolo pagkatapos magluto habang kumakain pa rin si lola. Kinaumagahan daw, maagang bumangon si lolo pati yung mga bata. Lalo at may niluto nga siyang adobo. Pero pagbukas daw ni lolo ng kaldero, napamura siya at naibato niya ang takip ng kaldero nang makita niya ang laman nun. Nasuka agad si lolo
dahil may mga maiitim daw na uod doon sa loob ng kaldero. Sa pagkabigla ni Lolo, binitbit niya palabas yung kaldero, sabay tinignang mabuti ang laman. Nung suriin daw yun ni Lolo, nasuka siya nang makitang parang gutay-gutay daw na mga lamang loob ang laman ng kaldero. Samantalang karne daw yun ng baboy nung niluto niya yon. Ang hindi pa raw sigurado ni Lolo ay kung lamang loob ba yun ng tao o hindi. Bit-bit ang kaldero ay agad niyang sinugod si Mang Angelo. Pagdating daw ni Lolo sa bahay nito, sinabi agad ni Lolo ang nangyari, pero mariin daw itong itinanggi ni Mang Angelo. Dahil daw doon, ibinato ni Lolo yung kaldero doon sa pinto nila Mang Angelo. Nagkalat daw ang laman nun sa may pinto nila, pero imbis daw na magulat, ay ngumisi lamang daw si Mang Angelo nang makita niya ang laman ng kaldero. Nung nagtitinginan na raw ang ibang mga taga doon, umalis na lang daw si Lolo para wala ng gulo. Pag uwi niya, isa pang problema ang kanyang madadatnan dahil namimilipit na daw sa sakit ng tiyan ang lola ko noon. Nakakain kasi ito ng niluto ni Lolo. Dali-dali siyang sinugod ni Lolo sa isang albularyo. At talagang nagtugma daw yung sabi ng albularyo sa lahat ng mga nangyari. Pinainom daw nito si Lola ng pinaghalo-halo niyang mga gamot. Pero hindi daw agad na isuka ni Lola ang kanyang nakain. Kaya ang ginawa ng albularyo, hinilot pa raw nito si Lola sa kanyang tiyan. Pagkatapos daw po nun, nagtanong si Lolo kung aswang ba talaga itong si Mang Angelo. At direkta daw na sinagot yun ng albularyo ng oo. Nagtanong ang albularyo kung anong gagawin nila, pero sabi daw ni Lolo, siya nang bahalang gumanti. Basta siguraduhin lang daw ng albularyo na mailabas ni Lola sa kanyang katawan ang kanyang nakain. Bagay na ginawa naman ng albularyo. Ang sabi pa daw ng albularyo, may galit daw kay Lolo itong si Mang Angelo. Doon na raw inamin ni Lola na dati daw palang nanligaw din sa kanya si Mang Angelo. Hindi naman daw niya akalain na doon pala ito nakatira sa baryong nilipatan nila para makapagsimula. Yun lang daw ang naisip na motibo ni Lola noon. Pag-uwi raw nila, bago pa raw dumilim, ay pinaghahasaan na ni Lolo ang kanyang itak at patalim. Galit na galit daw si Lolo noon na talagang aantayin daw niya ang aswang ng gabi din na yun mismo. Alam niyang magkakaalaman na sila sa gabing yon. At gustong harapin yun ni Lolo nang walang tulong ng albularyo. Habang abala si Lolo sa pagbabantay sa labas, nagulat daw siya nang magsigawan sila Lola doon sa loob ng bahay. Tumakbo raw siya papasok at naabutan daw niya mismo na hinihila ng isang nakakakilabot na aswang si Mama mula doon sa bintana. Pilit naman daw hinihila pabalik ni Lola ang anak nila. Nagdilim na raw noon ang paningin ni Lolo nung makita niya iyon. At agad siyang tumalon doon sa kanilang higaan, sabay pinagtataga niya yung umihila kay Mama. Ang sabi ng lola ko sa amin, hinding-hindi raw niya makakalimutan noon na sa leeg daw talaga pinagtataga ni Lolo yung aswang daw na iyon. Talagang inabot daw ni Lolo. Ayon pa kay Lola, hindi rin daw niya maintindihan noon na nung pumasok daw si Lolo sa kwarto, parang imbis na tumakas daw yung aswang, ay hindi raw niya ginawa yon. Ang pinagtataka pa daw nila noon, habang pinagtataga daw ni Lolo yung aswang, nakangiti pa rin daw ito. Pero yung ngiti na parang hindi insulto, kundi parang tanggap na daw nito yung kanyang kapalaran. Nung medyo malala na raw ang tama nito, doon lang daw niya binitawan ng bata, sabay tumakas pa raw ito. Na parang kung iisipin daw, nagpapakamatay daw ang aswang na yon. Siguro bago pa lang kayo nakarinig ng ganito dito. Pero talagang ganun daw ang pakiramdam nila Lolo noon.
Parang tinanggap lang daw ng aswang yung pagtaga. Kinabukasan, nabalitaan na raw nila na wala na si Mang Angelo. Takang-taka daw sila noon. Sino ba namang hindi? Pero nabigyan daw ng konting linaw nang pumunta sa kanila ang anak ni Mang Angelo. Ang sabi daw nito, nung gabi daw pala na iyon, talagang sinabi raw ng kanyang ama na para makabawi siya sa kanyang kasalanan, hayaan daw nito na patayin siya ng lolo ko. Hindi daw nila yon maintindihan ng una. Pero ang sabi daw ng anak niya, may malubha na raw palang sakit ang kanyang ama. Yung tipong hindi na rin daw pala magtatagal si Mang Angelo. Nung hinatid daw nito yung karne kay lolo, gusto lang raw sana nitong hawaan sila lolo. Hindi na raw kasi talaga makapag-isip ng tama ang kanyang ama simula nang magkasakit pa ito. Ayon pa sa anak ni Mang Angelo. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa daw ito na parang pinalaya na siya ni lolo sa kanyang pagkaaswang. Pero ang lolo ko naman ang nakaramdam ng bigat ng pakiramdam noon dahil sa kanyang nalaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw maintindihan ng lubos ni lolo ang mga nangyaring yon. Pero hanggang dito na lang po ito. Salamat po. Paki-comment na lang din po ang inyong mga opinyon tungkol sa kwentong ito. Paalam.